Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon po ay Huwebes, May 23, 2024. Diretsahang usapan sa mahalagang issue sa bansa kasama ang mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po si Audrey Goriseta. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lamang po, narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng iba't ibang tulong para sa mga mangingisda, magsasaka at pamilyang apektado ng El Nino sa probinsya ng Tawi-Tawi at Basilan ngayong umaga. Ayon sa Pangulo, layon ng kanyang pag-iikot na personal na maibigay ang tulong sa mga mamamayan at para makausap ang mga kababayan, maunawaan ang sitwasyon at makahanap ng solusyon sa suliranin. Tiniyak din ng Pangulo ang patuloy na pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran at social development programs sa Tawi-Tawi. Kabilang sa mga ibinigay na tulong ng pamahalaan, ang cash assistance para sa bawat benepisyaryo at ang 10 milyong piso sa bawat provincial government ng Tawi-Tawi at Basilan. Bukod pa ito sa mga ayuda mula sa Department of Agriculture, DSWD, Office of the House Speaker at iba pang ahensya ng pamahalaan. Muling binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. na magpapatuloy pa ang pag-iikot ng pamahalaan para mabigyan ng tulong ang mga mamamayang apektado ng tagtuyot. Okay, magandang tanghali. Si Kuweng, bago tayo magpatuloy sa ating balitaan at talakayan, kamusta na po ba? Meron bang bagong anunsyo ang PCO? Well, gusto lang ibahagi ng PCO na maglalabas ang PCO ng guidelines tungkol sa kung paano maprotektahan ang social media accounts ng mga ahensya ng pamahalaan. Pati yung mga personal accounts natin, protektahan from hacking, tsaka kung paano pa natin i-develop ang ating pages at kung paano tayo mag-grow doon. So, abangan nyo po yan sa mga susunod na linggo. Maglalabas po ng guidelines ng PCO. Bilang tulong po ito sa atin as employees ng government and sa mga ahensya ng pamahalaan. Alright, maraming salamat, Asik Weng. Samantala, mga kababayan, magpapatuloy ng presidential assistance sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa Mindanao Region. Ating kamustahin kasama si Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama, ang tagapagsalita ng Task Force El Nino. Asik Joey, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Audrey. Magandang tanghali, Asik Weng, at sa inyo mga taga-subaybay. Alright, Asik, ngayon po ay nagpapatuloy yung pamamahagi ng tulong sa mga kababayan natin magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino sa rehiyon po ng Mindanao. Nasa magkano po yung financial assistance na ipapamahagi ngayon ng Pangulo? So, Audrey, ngayon nandito ako sa bayan ng Datu Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur, no, kung saan inaasahan na dadalaw nga ang Pangulo mamayang hapon. So, ang mga tatanggap ng tulong pinansyal mula sa Office of the President ay yung mga governor po ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, pati na rin po yung Lanao del Sur. So, ang minimum kasi na binibigay, depende na rin naman yan sa pangangailangan nung lalawigan, ay 10 million. Pero, syempre, case-to-case basis yan, hindi naman natin alam kung ilang magsasaka at mangingisda exactly yung naapektuhan ng El Nino. So, minimum of 10 million pesos per province ang matatanggap. Bukod pa yan sa tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na nandito. Nandito rin kasi yung DSWD, nandito rin yung Office of the House Speaker na mamimigay ng bigas. At meron din na iba't ibang ahensya din na tutulong gaya ng Department of Agriculture, ng TESDA, para mabigyan din ng tulong yung ating mga magsasaka, mangingisda at ang kanilang pamilya na apektado ng El Nino. So, Asik Joey, ilang beneficiaries ba ang mabibigyan ng tulong ngayon tulad dito sa Presidential Assistance ng pamahalaan dyan sa Mindanao?
Opo, Asik Weng, no? So, dahil po matindi talaga yung process ng validation, hindi ako makabigay ngayon ng exact figure. Pero sa seremonya po mamayang hapon na pangungunahan ng ating Pangulo, meron pong 10 mangingisda at magsasaka at ang kanilang pamilya na makakatanggap ng 10,000 pesos each mula sa Presidente. Pero base doon sa validated list ng Ministry of Agriculture, Fisheries at Agrarian Reform ng BARM, kasi ito nga ang focus ngayon ng Presidente ay ang BARM, ay madadagdagan pa yon. So kung pasok po dun sa 10 million na ibibigay, ima-maximize po yun ng local government unit. So incidentally, nabanggit ko nga na BARM ang focus ng Pangulo ngayong araw. Ang BARM incidentally ang kaisa-isang resyon na nagdeklara ng state of calamity. So isang buong region sila. Kaya nga sinabi talaga ng Pangulo sa kanyang talumpati kanina sa Tawi-Tawi na gusto niyang marinig ang hinaing at gusto niyang malaman mismo ang pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda at ang kanilang pamilya dito sa BARM para makatugon ang gobyerno sa anumang pamamaraan na kaya nitong ibigay. Okay, Asek, para po sa kaalaman ng lahat, sa inyo pong datos, gaano na po ba kalawak yung naging pinsala ng El Nino sa bansa? Opo, base po dun sa latest update po ng NDRRMC in terms of agricultural damage, nasa 9.5 billion pesos po yung danyos po sa agrikultura. Equivalent po yan sa I believe 25% kasi po nung yung worst El Nino year natin was 1997 at ang napinsala doon ay 667,000 hectares. Pero ngayon po nasa 163,000 hectares po yung pinsala sa agriculture. So 25% of that figure po nung napinsala nung 1997. Pero po again, sa mga panayam po na dinadaluhan o na tinutugunan ko, ini-emphasize ko po na yung katapat po o yung kaakibat po na tulong ng gobyerno, natatapatan naman yung damage na yun. So, very alarming, sasabihin natin na malaki, naku, nasa 9.5 billion, nasa 163 hectares yung damage po. Pero in terms of health po, bukod po sa presidential assistance to farmers, fisherfolk, and their families po, meron pong 10 billion pesos na rin na naibigay na tulong ang iba't ibang ahensya gaya ng Department of Agriculture, DSWD, DOLE. Kaya nga sinasabi ng Pangulo natin na whole of government approach talaga ang pagtugon ng ating pamahalaan sa mga naapektuhan ng matindi ng El Nino phenomenon. So, Asek, hingi lang kami ng update kung ilang lugar pa ang nasa ilalim ng state of calamity. Oo, Asik Weng, kaninang umaga nadagdagan pa yung bilang. No? So nasa 374 cities and municipalities na po yung apektado ng El Nino at nagdeklara po ng state of calamity. Tapos kabilang sa number na yan, nabanggit ko yung buong BARM, nagdeklara ng state of calamity at meron pong 11 buong probinsya ang nagdeklara po ng state of calamity. So again, dahil po nasa tail end na po tayo ng El Nino, ina-expect po lalo na or particularly ng Department of Agriculture, nakakaunti na lamang po ang madadagdag sa datos na to, and hopefully po dahil nga nag-uulan na nitong mga nakaraang linggo, maiibsan hindi lamang yung tindi ng init ng panahon na nararanasan natin, kundi mauumpisahan na po natin ang rehabilitation ng ating agricultural lands at saka makakapaghanda na rin po tayo sa paparating naman na rainy season at La Nina. Okay, Asek, para ma-heads up yung ating mga kababayan, sa mga lalawigan po ba yung mga susunod na mabibigyan ng presidential assistance dahil po sa epekto ng El Nino? Opo, hindi pa po tapos ang kumbaga ang pagbibigay ng tulong sa Mindanao. So in the coming weeks po meron pa po kasi ang nabigyan na po ng tulong ng Pangulo at ng iba pang ahensya ng gobyerno through the presidential assistance to farmers, fisherfolk and their families ay regions 9, 10,
12 at itong BARM. So meron pa po tayong Caraga at saka meron pa po tayong Region 11 in the coming weeks bago po tumungo ang Pangulo sa Visayas at syempre ang Luzon po. So buong Pilipinas, again, we would like to emphasize, sabi ng Pangulo, walang rehiyon na maiiwan, walang probinsya na makakaligtaan at ang Malacanang po ang lalapit talaga sa mga naapektuhan po ng El Nino phenomenon. Panghuli na lang, Asik Joey, alam ko nag-aabang pa kayo dyan sa activity ng Pangulo. No? Mensahe at paalala niyo lang po sa ating mga kababayan na ito papatapos na rin ang El Nino. Opo, maraming salamat Asik Weng, Audrey. No? So, papatapos na po ang buwan ng Mayo pero hindi pa po officially na-determinate yung El Nino climate pattern. So, konting tiis pa po in terms of conserving our limited resources like water and electricity and food. Pero kahit hindi pa po tapos ang El Nino ay kailangan na po natin paghandaan po ang La Nina dahil mas mapinsala ito lalo na in terms of agriculture. So, dapat po talaga naghahanda na tayo within our own households, yung ating emergency evacuation plan, yung ating food supply, emergency kits. Hinihikayat din natin ang mga local government unit dahil yan po ang direktiba ng ating Pangulo na paghandaan na rin po in terms of identifying yung flood-prone at hazard-prone areas, yung ating evacuation centers, pag-iimbak po ng ating food supplies para sa magiging evacuees. At nandyan naman din po ang pagtitiyak ng gobyerno na hinahanda po at nagpapatuloy po ang flood control projects, pati po ang pagsasaayos po ng mga water impounding system para po hindi lamang po pansalo sa excess water na matatanggap natin sa pagbuhos ng ulan in the coming months, pati na rin po para mapakinabangan natin ito sakali pong dumating na naman po ang matinding tagtuyot at tag-init. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, PCO Assistant Secretary Joey Villarama, ang tagapagsalita ng Task Force El Nino. Samantala, automated greenhouse para sa lettuce sa tilapia ating alamin kasama sa Department of Science and Technology Undersecretary Lea Buendia. Yusek Buendia, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po. Yusek, balita po namin ay may isa na namang inobasyon ang na-develop ng DOST para sa masaganang ani ng ating mga magsasaka at mangingisda. Para sa kaalaman ng ating kababayan, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po ang aquaponics technology? Ito po ay tinatawag na Project Atlantis at ito po ay aquaponics technology. Dalawang words na pinagsama po, aquaculture and hydroponics. Ang ibig sabihin lang po nito ay yung pag-produce ng isda kasama ng pagtatanim ng halaman. Ito po ay isang closed system. Ibig sabihin yung pong isda at yung waste ng isda ang siyang ginagamit na fertilizer for the plants. Yun po yung aquaponics. Parang siyang cycle din. It's a cycle. So magkasama sila? Magkasama po. Pero Yusek, paano po ba na-utilize ang Internet of Things, so IoT, at Artificial Intelligence sa aquaponic greenhouse farming? Paano po nito napapadali yung proseso? Unang-una po, ang aquaponics ay matagal ng teknolohiya. Ngunit ang bago po dito ay nilapatan ng AI or Internet of Things. Ibig sabihin po nito, yun pong pag-gather ng data, nilagyan ng mga sensors, yung sa iba't ibang parte noong closed system na yon upang ma-measure at makuha yung data ng pH or yung balanse ng acidity at saka ng base. At kinukuha din po dito ay yung meron siyang mga sensors to measure also yung carbon dioxide at saka po yung iba't ibang requirements ng both ng isda at saka po ng halaman. So dito sa sensors na to, pinadadali niya yung pag-measure ng temperature. Imbes na manually na kinukuha, meron na pong sensors na nagbibigay every now and then on a regular basis ng temperature, ng pH, ng humidity, ng carbon dioxide, and pati po yung pag-circulate ng tubig, kailangan din po yon. So, sino po ang nasa likod ng proyektong ito at ano po yung layunin at naging inspirasyon ng DOST sa project na po ito po?
Meron po kasing isang private sector dahil po sa aming programa na tinatawag na Science for Change program na may partnership po yung private sector na nangangailangan ng solusyon sa isang problema at nag-partner po siya sa Batangas State University para po gawin ito. Ito po ay ang Turbulent Drip Sales Incorporated at Batangas State University po. Ito po ay pinondohan ng DOST sa halagang 5 milyong piso. Alright, Yusek, paano naman po nagiging sustainable at efficiente ang Project Atlantis at sa paanong paraan ito nangyayari? Dahil po closed system siya, so yung pakain po doon sa mga isda, katulad din po ng pagpapakain natin kung nasa fish pen siya or sa ibang lugar or sa pond. Ngunit ang kaibahan po dito ay yung waste material or yung dumi po na nanggagaling sa isda ay nako-convert into fertilizers na siya pong nagagamit ng ating mga litsugas or other plant materials na nakatanim po through water system lang kinukuha. Ang isa po dito is the sustainability dahil closed system siya, hindi po masyadong kailangan ng tubig. For 1 kilo of lettuce, halimbawa, ang kailangan po lang po ay 20 liters of water for the year. So, for the year. Ganon po 20 liters lang. Opo, ganon Buhay po. ba yung isda? Buhay po yung, yung requirement po ng litsugas ay 20 liters per year. So, ito po ay very efficient when it comes to water kasi pag nagdilig po tayo when it comes to soil, nagdilig tayo sa halaman, hindi po lahat yon ay nahihigop or nakukuha ng halaman. Ang kalimitan po doon ay nalilitch lang or nandun lang sa ilalim na nawe-waste. So dito po, very efficient. Kung ano lang po yung kailangan ng halaman, yun lang po ang uptake ng halaman. At tapos all the rest, umiikot ulit. So isa po yon sa efficiency na ginagawa nitong technology na to. Ang isa pa po, hindi siya kailangan mag-fertilize kasi yung fertilizer nandun na po. Yun po yung from the waste ng isda. Hindi din po siya kailangang mag-spray kasi nasa enclosed system po siya. Meron po siyang greenhouse, so control po lahat ng atmosphere at saka lahat po ng weather, ng kailangan na aspeto. So hindi po siya na kailangan ng fertilizer, ng herbicide, nor ng pesticide. May tanong po ako. Bukod po sa tilapia, pwede din yung ibang isda like yung mga bangus, yung mga pompano, yung mga ganon. Tsaka yung gulay, bukod po sa litsugas. Yung gulay usually ay leafy vegetables. Pero may mga pag-aaral na pwede rin halimbawa yung kamatis, cucumber, herbs. So unti-unti po na dumadami yung pag-aaral na ano yung pwede. Sa isda naman po, ang nakikita po natin ngayon ay tilapia, karpa, at saka po pwede rin yung koi. Pero paano nyo po ito pinag-aaralan? How do you select yung products or yung species? Meron pong mga pag-aaral na ano yung characteristics ng isda na pwede at ano yung characteristics ng halaman na pwede pong pagsamahin in one system. Ganun po. May balance and compatibility. Opo. So ma'am, sa panahon po ng tag-init at El Nino, epektibo ba ang ganitong teknolohiya? Paano naman po ang water management nito? Nasabi niyo po, 20 liters lang para sa litsugas. Kung sa mga ibang halaman, ganun din po ba or pinag-aaralan pa po yun? Kung sa ibang halaman, kasi hindi, litsugas masyadong heavy on water. Pero yung iba, hindi naman ganun ka-heavy. So, mag-iiba-iba po ang kanilang requirement. But the thing is, efficient po ang pag-take up ng tubig dito. Pero sa ngayon po, lettuce at saka tilapia yung focus ngayon ng proyekto. Opo. Unang-una po, tilapia mura kasi yan po yung na kaya ng masa.
And also, tilapia ay nakikita natin kung sa, halimbawa sa Laguna Bay, marami na pong pollutants like heavy metals, etc. Dito po, mawawala yon dahil yun lang po ang umiikot. Wala siyang heavy metals, hindi po sobra ang pakain na waste lang or pumupunta lang sa iba. Pero kamusta po yung production nito? Mas mabilis po ba yung production ng tilapia at saka ng lettuce sa ganitong pamamaraan? Doon po sa pag-aaral, sinasabi nila na mas faster ang growth. Bakit po? Kasi 24 hours meron pong fertilizer. May access sa fertilizer. Halimbawa po, ang lechugas, 2 months na sa soil na ginogrow, dito po 1 month lang. Meron ka ng harvest. Mabilis. Opo. Mabilis po. So, pero yung 1 month doon sa harvest ng lechugas sa isda o sa tilapia, I think mabilis din po kasi hindi sila stressed out dahil pagka nandun sila sa pond, may mga stress factors, halimbawa madumi or yung mataas masyado ang carbon dioxide, so meron diyang algal bloom, etc., mga ganyan dun sa isda. But dito, hindi po stressed ang environment kasi malinis ang environment at saka po hindi nila nakukuha yung dumi na otherwise coming from other sources like industry, etc. so, ma'am, tawag nito, saang lugar niyo po ito balak i-promote para meron po ba yung particular area na uunahin ninyo kung sino yung encourage ninyo, kung sinong may gusto? Sa ngayon po, dahil ito ay collaboration with Turbulent Drip Sales na private sector sa Tagaytay, sila po ang unang makakakuha ng technology na to dahil may input po sila in terms of budget din. Doon sa, may parang 30% galing sa kanila yung budget, 70% galing. Para may ownership din sila doon sa technology. So, but sa ngayon po, ay kailangan pag-aralan ay ang costing dahil ang initial cost will be a little bit higher dahil meron kang sensors, meron kang computers, meron kang mga systems that will be put in place. So, kailangan pong malaman ano yung return on investment kapag ito po ay pinut up ng mga private sector or even mga maliliit na farmers natin. Sige ma'am, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga interesado na pasukin yung ganyang negosyo. Ito po ay kauumpisa lamang ng project na ito. It started late 2022. And ang mensahe ko po ay talaga pong sa siyensya at teknolohiya, ang negosyo po ninyo ay kikita. At ito po ang mensahe din ng Department of Science and Technology sa pamamagitan din po ng pamumuno ni Secretary Solidum. Ma'am, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Science and Technology, Undersecretary Lea Buendia. Maraming salamat, Asek. Thank you po. Samantala, bagong COVID variant sa ibang bansa at iba't ibang sakit ngayong tag-ulan, ating tatalakayin kasama si Dr. Regine Solante, infectious diseases expert at Pangulo ng Philippine College of Physicians. Doc Regine, magandang tanghali po sa inyo. Hi, good afternoon. Good noon, Audrey. Alright, Doc. Sa kasalukuyan po ay binabantayan ng Department of Health yung bagong COVID-19 third variant o ito yung KP2 at KP3 variant. Ano po bang klaseng strain ito at gaano po kabilis yung transmission nito kung ikukumpara sa iba pang strain o variant ng COVID? Well, ito pa rin yung mga variants na binabantayan natin, no? These are new variants under the JN.1 variant. At alam natin na these are mutated variants na talagang nanganganak through the several months of mutations, no? But so far, Audrey, no, this has a low public health risk. Ibig sabihin, hindi ito kagaya ng mga Delta before or Alpha na talagang mataas ang risk na pwedeng magka-hospital at saka pwedeng magka-severe, no? Pero ganun pa rin man, no, itong mga bagong variants na to,
kailangan pa rin nating mag-ingat, especially the vulnerable population, kagaya ng mga matatanda at mga immunocompromised, no? Kaya palagi nating nire-remind sila na pag merong mga gatherings or may mga matataong lugar, may mga respiratory symptoms kayo, kailangan mag-face mask para lang hindi makakahawa, or kung kailangan, tuloy-tuloy ang mga sintomas, magpakonsulta sa doktor. Doc Ronjin, mula po sa bagong variant na ito, posible po bang maging severe at critical po ang epekto nito sa makakakuha nito? Yes, may tendency siya na pwedeng mag-severe doon sa mga vulnerable population, no? Especially those may mga edad na talaga. At na-experience yan natin ngayon, may mga ilan-ilan tayong mga pasyente ngayon na na-admit because of the severity doon sa mga vulnerable kasi mababa yung immune response nila at medyo may edad na sila. Kaya hindi nila nalalabanan maski itong mga ganitong klaseng low risk na mga type of COVID variant. Alright, Dr. Jean, bilang marami na po sa ating mga kababayan yung bakunado na, ito po ba makaka-apekto sa mga vaccine na nakuha na natin? Well, unang-una, no, nakakalungkot lang dahil because of the mutations, itong mga bagong variant, hindi na tayo protektado doon sa unang mga bakuna natin ang mga nakukuha, no? And in fact, may mga reformulated vaccines na, mga updated COVID vaccines, kaya lang hindi available yan dito sa Pilipinas. Pero kung pag-usapan natin ang bakuna ngayon, talagang tayo lahat ay vulnerable na. At kaya dito natin sasabihin, no, sa publiko na talagang mag-ingat tayo at magmatsyag sa mga sintomas natin dahil pwede tayo mag-severe, especially doon sa mga matatanda, even if you are vaccinated. So sir, bago po tayo tumungo sa ibang usapin, sa tingin niyo po ba ay dapat ikabahala ng publiko itong latest development sa COVID-19? Paano po ito dapat kaharapin ng publiko? Well, unang-una, hindi po tayo maalarma, no, because this is just an ordinary uptick. Ibig sabihin, hindi ito tutuloy-tuloy na talagang lumalago ang infection, hindi kagaya noong 2021 or 2020, no? Doon sa mga bansa na mga ganito ring pagtaas ng mga kaso, hindi rin tumutuloy yan, no? Mga temporary lang yan ng mga uptick. Pero ganun pa rin man, huwag tayong magpanik, hindi tayong maging alarma. Importante lang ngayon na protektahan natin yung sarili natin. Kasi hindi lang naman COVID ang sakit na pwedeng magdulot ng respiratory symptoms. Nandyan ang pneumonia, nandyan ang influenza, nandyan ang respiratory syncytial virus. Marami talagang mga mikrobyo ngayon na pwede nating makuha, especially sa ganitong klaseng mga panahon ngayon. Okay, Doc, kung ikukumpara itong bagong strain na ito sa mga nagdaang COVID-19 strains, meron po bang kahalintulad? Well, kung base doon sa mga sintomas, no, most of the time itong mga bagong strain, ang presentation talaga nito, Audrey, yung upper respiratory tract manifestations. Ano ba ito? No? Konting ubo, konting masakit ang lalamunan, merong plema, tapos minsan nahirapang umubo kasi nga paminsan-minsan lang masakit ang katawan, mabigat. Pero lately, hindi mo na naranasan yung mga nahirapan kang huminga at saka kailangan kang dalhin sa ospital dahil medyo kapos ka na sa hininga, kagaya ng Delta variant, no? So, yun ang mga common manifestations sa variant na ito na most likely, these are just most of the time self-limited at mild ang mga sintomas. Ingat po yung mga kababayan natin. Sa Kuweng, ayaw naman natin bumalik sa mga panahon na nagla-lockdown na naman tayo. Kasi parang back to zero tayo kung sinabi ni Doc Ronjin na parang wala na yung mga dosage ng mga vaccine natin, yung first, second, third, and yung bivalent pa na meron tayo, yun yung pinakahuli. Mga booster pa. Yeah, so ibig sabihin parang back to zero tayo, kaya back to basic sa pag-iingat. Ingat tayo mga kababayan. Mga infection, Audrey, no, kagaya ng leptospirosis, no, mayroon pa rin tayong mga ganong klaseng kaso kasi nga exposed yung mga tao sa baha. Alam naman natin yung tubig baha na yan, doon din kontaminado yan doon sa ihi ng daga, no, wherein you have the leptospirosis. Maliban dyan, nandun pa rin yung dengue kasi nga ang dengue naman wala namang pinipiling buwan yan year round ang dengue, nandun talaga yan.
And dapat mag-ingat pa rin tayo dahil ang mga kadalasang biktima ng dengue ay mga bata, no? Of course, yung mga common respiratory tract infections, hindi lang COVID ang babantayan natin, no? Yung pneumonia, yung influenza, yung meron tayong bago ngayon, yung respiratory syncytial virus na pwede ring makakause ng severe pneumonia, especially doon sa mga may mga edad, no? At nakikita natin na Audrey, tumataas din itong mga animal bite natin ngayon, no? Especially dito sa San Lazaro, no? So kailangan lang na highly informed ang publiko na merong mga bakuna pa rin available for some of these vaccine preventable diseases. So bukod dyan sa pneumonia, COVID, may dengue. Ayon po sa DOH, may nakikita na silang pagbaba sa kaso ng dengue sa bansa. Pero ngayong tag-ulan, posible po ba na magkaroon ng pagtaas ng kaso sa sakit na ito? Yes, Asik Weng, no? Kasi nakikita natin yan sa trend. Pag medyo malamig, maraming tubig, kung saan namumugad itong mga lamok, talagang tumataas ang dengue, especially dito sa highly urbanized area, kagaya ng Metro Manila, Cebu, no? Or dito sa Central Luzon. Ito yung mga hotspots na talagang binabantayan natin every now and then. Even with summer, tapos mag-shift na kagad ngayon sa tag-ulan, yung shifting ng weather na yan, talagang doon ang mga lamok na nadi-disturb din sila at mas dumami at mas lalo tayong at risk dito sa mga ganitong klaseng sakit. Hindi lang dengue, Asik-Weng, no? Yung Zika at saka yung chikungunya, same lang ang lamok na carrier nung mga virus na to. Kaya pwedeng magkasakit ka hindi lang sa dengue at pwede na rin itong mga chikungunya at Zika infection. So, bale yan, may COVID, may season ng tag-init o tag-ulan, maraming mga inuubo, sinisipon. Dapat po bang mag-panic or ikabahala ito? Baka isipin na ano ito, COVID? Well, ang priority natin dito, Asik Weng, no? Pag meron kayong mga ganitong klaseng sintomas, huwag nating baliwalain, no? So halimbawa, ikaw ay merong nagtatrabaho ka, meron kang ganitong klaseng sakit, so magpahinga ka, no? Especially doon sa may mga edad na, no? Mga vulnerable population. Mas importante sa atin yan na magpakonsulta sa doktor, no? Especially sa mga high risk to have a more severe infection para masuri kagad at madetermina na kung kailangan ba siyang gamutin or kailangan bang i-admit. Dahil alam mo, ang experience natin ngayon, kadalasan sa mga na-admit sa hospital, usually late na ang pagpunta nila dahil ilang araw na yung lagnat nila, ilang araw na yung ubo nila, nagka-pneumonia na, meron na mga komplikasyon. Medyo, dahil doon, medyo late na rin ang mga interventions. Alright, ang inyo pong mensahe o paalala sa publiko dahil na papalapit na po ang tag-ulan. So, unang-una, kailangan nating manatiling healthy. Huwag tayong mag-panic. Kailangan nating magmatsyag sa mga nangyayari. You have to keep yourself healthy, protected. Kung meron kayong mga sintomas na respiratory tract, hindi natin alam yan kung COVID ba yan, flu, or respiratory syncytial virus. Kailangan kumonsulta sa doktor if you are in a vulnerable population at huwag tayo pong mag-panic. Salamat po, Audrey and Asik Weng. Alright, maraming salamat din po sa inyong oras, Dr. Eugene Solante, infectious diseases expert at Pangulo ng Philippine College of Physicians. Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Her Majesty Queen Maxima ng the Netherlands na siya ring nagsisilbing United Nations Secretary General's Special Advocate para sa Inclusive Finance for Development o UNSGSA. Dito nagpasalamat ang Pangulo kay Queen Maxima sa pagsusulong nito ng kapakanan ng maliliit na negosyo at kung saan ipinunto ng Pangulo na malaking bahagi ng ekonomiya ng bansa ay binubuo ng mga MSME. Pinuri din ng punong ekohetibo ang inalok na suporta ni Queen Maxima para maisulong ang inclusive finance at financial health efforts sa bansa. Kabilang dito ang connectivity, cybersecurity, digitization at interoperable payments. Gayun din sa kung paano matutulungan ng mga Pilipino sa pagpapatatag ng kanilang financial health sa harap ng anumang economic at climate shocks. Binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na may mga programa ng nakalatag ang pamahalaan para sa mas mapalakas pa ang MSME sa bansa. Nagpaabot din ng commitment ng RENA sa pagtulong sa Pilipinas na maabot ng 85% financial inclusion para mauri
bilang upper middle income country ang Pilipinas. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas Ngayon. Susunod sa Schoolmates. Ganito kami noon. Dapat kayo rin ngayon. Let's talk about generational trauma at kung paano nagiging toxic ang mga namamana nating kaugalian with our young and bright schoolmates. Naipapasa natin siya kasi naiisip natin na ay ganito kasi ako pinalaki. But it's about communicating na parang sinasabi natin opinion natin pero at the same time hindi natin sila binabastos. Take care of yourself, guys. Rely on your peers if you have to. Talk with your parents if you can. Let's break the cycle at sumama na sa usapan sa Schoolmates. Huwebes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV. Subaybayan ang sagupaan ng pinakamagagaling na mga koponan mula sa Northern Luzon for the online qualifiers. Leon Sports versus NRK Cuervo. Ngayong Lunes, May 27. Dito lang sa Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament. Serbisyong tapat, mahusay at mabilis, handog ng ating mga lingkod bayan. I-report ang mga sumusunod na paglabag sa maayos sa pagbibigay serbisyo sa mga tanggapan ng gobyerno. Ang pagtangging tumanggap ng aplikasyon o request na kumpleto ang mga requirement. Ang paghingi ng karagdagang bayad o requirement na wala sa Citizens Charter ng tanggapan. Ang hindi pagpapaabot sa aplikante ng disapproval ng kanyang request o aplikasyon. Ang hindi pag-asikaso sa mga aplikanteng nasa tanggapan kapag official working hours, pati na habang lunch break. Ang hindi pagbibigay ng OR o official receipt. O pakikipagsabwatan sa mga fixer upang mapabilis ang transaksyon. I-report agad ang anumang violation sa contact center ng bayan ng Civil Service Commission. Isang paalala mula sa inyong PTV. Time to take your mobile gaming to the next level. Join the Unity League Mobile million pesos in cash and prizes await our new esports heroes. For the regional playoffs, the top 3 teams per tournament leg will win 20,000 pesos for third place, 40,000 pesos for the second place, and 60,000 pesos for the first place. And for the grand finals, the top 10 teams will face off, but only the best 3 teams will take home the biggest prizes of all. 500,000 pesos for the third place, 1 million pesos for the second place, and 2 million pesos for the grand champion, plus the chance to represent the country with the national team Sibol. So, do you have what it takes? For more details, visit the Unity League Facebook page. Susunod sa Health at Home. Ano ang alam ninyo tungkol sa thyroid health? Yan ang pag-uusapan natin kasama ang doktor ng bayan. Safe exercises for moms to be naman ang ituturo ng ating fitness trainer. Hindi dapat boring ang healthy eating. These colorful salads are as yummy as they look. Avoid pet obesity to keep your pet healthy. Pakinggan ang mga payo ng ating vet doctor. Isang bagong tambayan ng FamBam ang ating bibisitahin. Health at Home. Ngayong Sabado, alas 7 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Saan ka pa ba pupunta para sa balanse, responsable at makatotohanang pagbabalita? Hatid ng inyong pambansang TV ang mga premyadong programang pambalitaan na tinututukan ng sambayanan sa maghapon. Balitaang may puso matapos ang pananghalian sa Sentro Balita. Mainit na balita sa early evening prime time sa Ulat Bayan.
at ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng balitang makatotohanan tuwing Sabado at Linggo sa Ulat Bayan Weekend. Ang pinakasariwang multilingual news update sa PTV Balita Ngayon. PTV Balita Ngayon sa probinsya. PTV News Now at Stories from the Grid. Ang nangungunang English newscast sa free-to-air TV. PTV News Tonight. Ang latest sa mundo ng palakasan sa PTV Sports. Serbisyo, impormasyon, inspirasyon para sa bagong Pilipino. Kami ang inyong PTV, ang pambansang TV sa bagong Pilipinas. Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Rules of engagement hinggil sa cyber defense ng bansa na tinutukan sa Balikatan 2024 ating pag-uusapan kasama sina Assistant Secretary Mary Rose Magsaysay, Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at si Sir Drex Lagi, highly technical consultant ng CICC at chairman ng Scientific Working Group on Digital Evidence. Magandang tanghali po, Asik Magsaysay and Sir Drex. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Good afternoon. Okay, para sa kaalaman ng ating mga tagapanood, isa po sa mga tinutukan sa katatapos lamang na balikatan exercise ngayong taon, itong cyber defense ng bansa. Ano-ano po ba yung mga natalakay dito? Nung tayo po ay naanyayaan para maging observer dito sa Balikatan, na-involve po ang CICC at 7 po ang nag-attend sa CICC. At nakita po natin na ang kanilang concern talaga ay ang rules of engagement. Ibig sabihin po nito ay gusto nila malaman kung kailan ba sila magre-retaliate, kailan ba sila mag-i-engage. No? So, hindi malinaw una kung paano ito. So, nag-share ang Pilipinas at ang Amerika kung ano yung mga pwede at hindi pwede. At binase natin to sa mga batas na meron tayo ngayon. At alam natin, ang Pilipinas kasi nag-accede tayo sa Budapest Convention. So meron tayong mga guidelines. At ito naman na i-share natin sa kanila kasi hindi ho sila gumagamit ng Budapest Convention. So alam mo ni Sir Drex sa mga tanong dito pagka siya po yung nag-lecture sa part na yon. Sir Drex? Actually, marami pong pinag-usapan doon. For example, kasi ang konstitusyon natin, bawal ang gera. So, hindi tayo pwedeng manguna at mag-hack para banatan yung ibang target sa atin. So, pwede natin gawin lang yun para on a self-defensive manner. Marami hindi pwedeng gawin tulad ng magpanggap being isang journalist or magpanggap bilang isang medical worker na nasa internet. Bawal po yun. Kailangan pagka nasa internet ka at nagko-conduct ka ng operations, kailangan para kang equivalent ng isang tao naka-uniforme na pang-militar para malaman nila kung sino yung combatant at yung hindi combatant. So ano po sir yung mga threat sa cyberspace na kailangan nating paghandaan bilang isang bansa? Napakadami po niyan. Kasi po, unang-una, ang definition kasi ng cyber war or yung sa ating is cyber defense is that operations are done in the cyber domain, meaning in the electronic space, in the internet space, within the computers, within the networks, and then ang dahil pumapasok sa isip ko kasi. So, with regards to defense, ang mga pinaghahandaan po natin is that tulad ng mga naririnig nyo na kailangan yung ating alam natin kung sino tumitira sa atin. Alam natin kung ano yung kakayahan ng mga tumitira sa atin. Alam natin kung ano yung kanilang motibo, kung paano nila gagawin, ano yung mga tools na pwede nila gawin, at bakit nila ginagawa yung laban sa atin. Pag nalaman natin at least yung kanilang modus operandi, at malaman din natin kung ano yung gusto nilang tirahin o banatan, mas madali natin alamin kung ano yung mga sapat nating resources para i-defense yung kailangan protektahan. Medyo malabo yung sinasabi ko kasi napakalawak po talaga ng cyber defense. Tulad a few weeks ago,
Ang isang naging target ng disinformation, which is a part of a cyber war campaign against our national security, is nagkaroon ng deepfake laban sa presidente natin. Nagkaroon ng deepfake, pati yung video, yung audio, parang ang gusto nila mangyari kasi is paghiwalayin ang ating unity. At pag hindi tayo kasi united, mas madali tayong mag-iba. So may follow-up lang ako dyan, sir. Sabi niyo yung cyber defense, in general po yan dito sa atin as a country. Pwede po ba yan individual? Kung halimbawa gusto mong protektahan yung sarili mo from someone na meron pong sinasabi niyo may intensyon na sirain ka, ganyan. Pwede po individual or as a group? Absolutely. Actually, dapat every person has the motivation as well as the responsibility to protect oneself so they can also protect others. So, one of the things na ni-emphasize yung mga individual, private, personal security, cyber security, is yung ating batas ng Data Privacy Act. Kasi nga naman doon, di ba nakalagay doon, everybody is basically responsible for maintaining our privacy, our safeguarding our personal information and those of our family as well. So, doon po nag-uumpisa lahat yung ating nucleus ng cybersecurity. Well, Asik Weng, ito siguro yung katanungan ng lahat ng ating mga kababayan. Capable po ba ang gobyerno ng Pilipinas na depensahan ang ating sarili pagdating po sa cyber attacks? One word, yes. In Alright. fact, makikita mo yan ang gobyerno kasi natin, it's composed of a lot of industries. We have the transportation, we have the financial, we have the military, we have the administrative, and all of those branches. The best example na makikita po natin na kaya-kaya natin protektahan ang sarili natin is in the financial industry. Dahil po sa regulations ng Bangko Sentral na ginagawa nila with regards to cybersecurity at forcefully pinapa-implement sa mga bangko, pinapagastos nila yon. Dahil po sa kanilang regulations, nararamdaman ng bawat Pilipino na pag may problema, nagiging resilient na Pilipino against financial level attacks sa atin. So, hindi po lahat ng parte ng gobyerno ay pantay-pantay ang kakayahan. Definitely sa military, may laban din yan because it's their mandate to protect us from external threats. But sa mga iba, siguro Department of Tourism kasi iba yung mandate nila, iba yung mindset, iba yung kultura, ganun din po sa educational system. So, in a word, yes, pero really the bigger explanation is depende sa branch ng government. So ano po yung pagkakaiba ng physical at cyber domain na isa din po sa tinututukan sa pagsasanay na ito ngayong taon sa Balikatan 2024? Dati madali lang sabihin, ang physical is basically kinetic. Kung kaya mong kumasa ng barel at tumira, yun yung physical domain. Ngayon po kasi, kaya napasama yung cyber domain, it's because of the dependence of our command and control and intelligence system sa isa't isa. And kahit maganda man yung missile mo, kung hindi mo naman nakikita kung nasaan yung kalaban, baliwala yung mamahali mong missile. So, with that, kailangan mo ng targeting system, kailangan mo ng surveillance system, kailangan mo ng intelligence system. And all of those, pati command and control, are very, very reliant on electronic and digital systems. So you have, for example, meron kang drone, lumilipad, hinahanap yung barko na gustong pumasok sa bansa natin, and then yung drone, meron siyang electronic camera, hindi na siya normal na camera, nakikita niya, i-digitalize niya yun, itatransmit via communication systems, ipapadala sa commander ng barko, and then yung commander ng barko, magraradyo sa headquarters, sabi, do I have permission to fire, and so on and so forth. So, that's the whole tinatawag nating kill chain. So, ngayon po, mabuti naman at na-recognize na hindi mo pwedeng ihiwalay ang cyber capabilities sa physical or kinetic na capabilities ng isang military. Well, kay Asik Mary Rose, iba-iba yung form ng cyber attacks. Pwede rin po ba yung false or iba yung narrative or propaganda
para kagaya nga ng sinasabi ni Sir Drex kanina, paghiwa-hiwalayin ang mga Pilipino? Oo, alam mo, inuuna nila yan, ginigiba nila yung parang kultura ng isang bansa. Pati yung mga pamilya, binibiyak nila yan. Nakikita natin yung mga nagsasayaw ng mga bata online na alam natin ayaw naman ng mga magulang. Mas gusto ng magulang na igugol ng mga anak yung kanilang oras sa pag-aaral at sa mga positibong bagay na makakapag-pursue sila ng isang magandang buhay, di ba? Kaya lang maraming mga nakakaakit na mga bagay-bagay na hindi dapat natin ginagawa. Ginagawa natin to pagkat isa na rin yan sa pagsira sa pinaka-nucleus ng ating ang pamilya, ang pinaka-basic unit of society. At pag nagawa yan, mas madaling gawin ng ibang bansa o ng kung sino man ang gumagawa nun, napasukin ang mahina ng kultura. So you mean, imbis na ang attention ng mga kabataang Pilipino ay nasa edukasyon, napupunta sa entertainment, sa social media, which nagiging vulnerable tayo eventually kapag sila yung mga nagsilakihan na, lack of education, mas mahina tayong pasukin. Oo. Siyempre, pagka pumasok tayo online, alam natin na we are 6 hours dedicated more than the usual global person online, no? Ang Pilipino parating online. And kung nasasagap nila ang mga bagay-bagay na puro entertainment lang, natatanggal yung oras nila para pag-focus, para mapabuti yung pamilya at saka yung buhay nila later on. So Asik, mula po sa cybersecurity training ng Balikatan ngayong taon, ano po yung nakikita ninyong challenges na dapat tutukan ng pamahalaan sa cyber defense ng bansa? Okay. Ang nakikita ko dyan is ang connectivity ng Pilipinas na talagang tinutukan naman ng DICT plays a very big role in helping both countries be shoulder to shoulder in protecting the country. Kasi alam natin, yun ang pinakamalaking struggle natin sa Pilipinas is that because we are archipelagic, iba-ibang klase ng connectivity ang kailangan sa bawat lugar. And nakita namin yan doon sa Balikatan that it plays a big role in helping each other. Kasi pag hindi ka makapag-online, hindi dumadalo yung communication properly, baka mahuli yung order, baka namatay na lahat ng tao doon sa kabilang side. So, yun yung talagang natututukan dapat. And I think that the ICT is playing a big role in doing this because they are already connecting everything and everybody. As of today, I think they're already on track towards finishing everything by 2025. Well, Sir Drex, naging bahagi po ng talakayan sa Balikatan 2024. Ito pong digital forensics. Maaari niyo po bang ipaliwanag ito sa ating mga kababayan? Ang digital forensics po, sa simpleng sagot, is that it's the process of discovering electronic data or electronic evidence from multiple data sources, katulad ng sa cellphone, katulad sa computer, katulad sa internet, and then you use that in a judicial system para dalhin sa korte to prove or disprove allegations or facts. Para pwede mong patunayan na guilty nga yung tao or to even opposite, exonerate that person kung inculpatory naman or exculpatory yung evidence na meron ka. So, sir, sa ibang usapin po, may tanong ang ating kasamahan sa media na si Jean Mangalus ng Inquirer. Gaano po karaming cyber attacks po ang na-experience ng mga government websites sa bawat araw? May specific websites daw po ba na madalas matarget? Okay. Gaya ng PCG. Ano ba pwede natin sabihin na hindi tayo... Basta, sagot ko parati dyan, basta pag government, yummy. Yan talagang pinipilit, tirahin ng bawat, parang yan ba yung kanilang exams, yung mga hackers. Pag na-hack nila ang gobyerno, pagkat knowingly that the government is supposed to be equipped to be able to protect a nation, di ba? So talagang parang yun yung parang nila, graduation. Graduation nila, yun. Graduation nila. So talagang inaatake tayo day in, day out, lahat. Encompassing left to right, maski maliliit na LGUs. Well, ito, additional question lang. Gaano po kadelikado itong artificial intelligence kung matututunan itong gamitin ng mga masasamang loob or may mga negatibong pakay o maling pakay? Okay. I leave that to Mr. Laging. Actually, ang i-rephrase ko lang po yung tanong.
hindi na siya kung gagamitin, ginagamit na po siya ngayon. Alright. For example, yung nabanggit ko kanina, nagkaroon ng deepfake versus sa presidente natin. Yung audio and video niya, napakaganda. At akala mo talaga yung presidente natin yung nagsasalita, nag-uutos ng gera. So, marami na pong tao gumagamit ngayon. And isa din sa mga ginagamit ang AI ng mga kriminal is that ginagamit nila ito para basahin yung batas natin. Kasi yung mga batas natin, naka-upload lahat yan. Yung ating lahat ng Republic Act, naka-upload yan. Lahat ng jurisprudence sa Supreme Court, naka-upload lahat yan. So yung AI, ginagamit para basahin lahat ng jurisprudence, basahin lahat ng batas natin, and then ikukumpara nila sa mga ginagawa nilang mga activities, then huhulaan nila kung ano yung mga legal risk nila, mahuhuli sila, at kung mahuli man sila, ano yung kanilang pwedeng gawing legal tactic para hindi sila mapako sa korte. Isa yun sa mga pwedeng nilang gawin. Marami pa po, money laundering, forgery ng mga documents, phishing, paggawa ng mga malware. Ngayon, pwede man nasabihan yung AI. Ito yung vulnerability na pinablish ni Microsoft. Dito sila patch sila. Yung patch na yun, pwede mo sabihin sa AI, o paki-reverse engineer yung kanilang news alert. Gumawa ka ng malware na pwedeng exploit yan. So pwede kong gamitin sa ibang hindi pa nakakapag-update ng kanilang software. Sir, kanina, di ba, sabi niyo, kahit sino, kahit ano pwedeng gawa ng AI. Na, yung sinabi niyo, challenge nyo kami kanina kung ano yung pwede namin ito. Well, para po sa mga kababayan natin, may sinasabi kanina si Sir, yung kahit naka-off ang iyong gadget, pwede kang ma-monitor. Ano po ba yung halimbawa mo kanina? Okay. Pinaka-basic, sige po. Pinaka-basic, okay. Kasi kung minsan yung iPhone, pinakamagandang example iPhone, kasi in a criminal organization, both the victim or the criminals themselves, normally, pag naka-iPhone yung tao, ang presumption is high level yan sa organisasyon. Either siya yung bossing, or siya yung financier, or whatever. Kasi sa kultura natin, ang iPhone is a social status. Eh, pag naka-iPhone ka, mas madali mo nang kalimutan yung mga cellphone na galing na CDR King. Kasi malamang, mas konti yung halaga na makukuha mo sa mga CDR King na phone kumpara sa makukuha mo sa iPhone. Ang iPhone kasi, hindi lang sa magara, maganda, napakadaming features, napakalaki pa ng kanyang SSD. 1 terabyte of SSD, of storage space, can hold a lot of audio and video. Mas kinakasarap pwedeng... Now, kaya ang iPhone, because of the way it's designed, dahil siya ay built not for security purposes, but for the convenience of the user. Ang pinaka-best example na ginagamit namin, kahit nakalagay sa airplane mode, naka-on pa rin yung Bluetooth niyan. Naka-on pa rin yung GPS niyan. Ngayon, pag naka-on yung GPS niyan, pwede mo i-query yung iPhone na API. Tatanungin mo, nasaan ka parte ng mundo? At ano yung mga AirTag na minomonitor mo? That's one. Isa pa is Bluetooth, GPS, lahat yun naka-on. Madali mo malaman kung nasaan yung target mo. At kung ang target mo ay iPhone, malamang milyonaryo yan, marami ka na pwedeng krimen na pag-isipan. Well, maraming dapat. Pag-uusapan. Pero sa oras. maraming dapat pag-ingatan na I hope madidiscuss ninyo sa mga future guests ninyo sa ating mga programa dito sa PTV. Again, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Mary Rose Magsaysay, Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, at Sir Drex Lagi, Highly Technical Consultant ng CICC. Salamat. Samantala mga kababayan, sa iba pang balita, may bagong partner na ang PTV sa paghahatid ng mga programa ng gobyerno sa taong bayan. Yan ay ang Clark Development Corporation. Alamin natin ang detalye sa pagtutulungan na yan mula kay Alan Francisco live. Alan? Audrey, dahil ang PTV ay para sa bagong Pilipinas na naghahatid ng mga balita at impormasyon sa ating mga kababayan, may bagong partner na po ang PTV. At yan ay ang Clark Development Corporation.
Yan ang dahilan, Audrey, kaya andito ko ngayon sa Clark Freeport Zone dito sa Pampanga. Mismong sina PTV General Manager Analisa Puod at Clark Development Corporation President and CEO Agnes De Venadera ang lumagda sa kasunduan. Sa ilalim, Audrey, ng kasunduang ito, magkakaroon ng segment program ang CDC sa PTV. Yan nga ay sa programang Bagong Pilipinas Ngayon kung saan umeere tayo ngayon. Sa segment na ito, hosted by CDC Board of Director Helen Nicolette Henson Hison, ay tatalakayin niya yung mga programa at proyekto ng DCD o CDC. Magisimula ang segment sa Bagong Pilipinas Ngayon sa May 30. Ang CDC ang namamahala sa Clark Freeport Zone na may layuning panatilihin at mas paunlarin pa ang Freeport Zone na isa ng matagal na business and tourism destination. Sabi nga, Audrey, na Attorney De Venadera, hindi rin dapat nakakalimutan ang mga magagandang nangyayari sa Pilipinas at ang mga programa ng gobyerno para makapagdulot din ito ng magandang epekto sa mga manonood o taong bayan. Very honored and I'm very thankful po sa CDC for giving PTV an opportunity na magamit niyo po yung aming pong platform para po naipalabas po natin sa buong Pilipinas ang mga programa po at mga development po dito sa Clark. What we are having right now is what President BBM mandates everyone, that in governance we should have the whole of government approach. So the PTV is still part of government. CDC is also a government corporation, and we have the private sector. Paalam sa ating mga kababayan, ano nga ba ang ginagawa ng mga tao sa gobyerno? Ano nga ba ang nangyayari pag may magandang samahan at partnership ang pribadong sektor? Congratulations to PTV at sa CDC. Live mula rito sa Pampanga, Audrey. Maraming salamat, Alan Francisco. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo po ulit kami bukas para sa mas mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Asek Weng Hidalgo. At ako naman po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.